Kamayan nyo nga pong katabi nyo. Sabihin nyo na, congratulations sa victory na binigay ng Diyos. Amen? Congrats! Congratulations. Tunay ngang katagumpayan ay binigay na ng Panginoon. Amen? Are you blessed? Parang eto lang sa harapan. Are you blessed? Ayun. Tignan niyo po yung katabi niyo. Mukha po bang napagpala? Amen. Praise God po rin ng Diyos. Okay, sa umagang ito, isang pribilehiyo, isa pong privilege na tayo ay magamit muli ng Panginoon at makapakinig tayong muli ng salita ng Diyos. Hayaan niyo po na ang salita ng Diyos ay ito po'y makapangyarihan. Ito'y may power, ito'y may kapangyarihan upang mag-ayos sa buhay natin, upang tayo bigyan ng direksyon, upang tayo bigyan ng lakas. Okay? So, meron pong mga bagay na, ito po'y isang istorya na totoong pangyayari, sabi po dito. At alam kong sa inyo rin at sa akin din po, ay totoong may bagay na istorya na ma-share mo, testimony sa buhay mo. Sabi po dito, sa isang village po ng Nigeria, merong isang mother or single mother. Etong single mother na to ay may naiwan sa kanya 5 anak. No? And a mother of 5 was abandoned by her husband. No? Iniwan, pinabayaan ng kanyang mga anak at maging yung kanyang asawa. At sabi dito, walang naiwan na anumang kabuhayan o anumang bagay para ikabubuhay niya para mabuhay ang pamilya o mga anak ng babaeng ito. Sabi dito, maliban lamang, meron pong sabi dito ay isang kutsarita or kutsarang palm oil. No? Buti pa doon sa lugar na yun, may palm oil. Tayo, alalang, mga ilang gamit na oil. No? Pero ito, may isang kutsara na lamang langis or sabi daw palm oil na naiiwan sa kanya. With no job, wala siyang trabaho, walang saving, gutom na ang kanyang 5 anak. At ang sabi niya, tumayo siya, tumindig siya, sa halip na magmukmok, sa halip hanguy-nguy siya dyan sa sulok, na, sa kanyang desperasyon sa buhay. Isang gabi, siya ay umiyak na nalangin sa ating Diyos. While praying in tears, she heard the Lord. Narinig niya ang pagtawag ng Diyos. Narinig niya ang tinig ng ating Panginoon in her heart. No? Sa kanyang puso, nangusap ang Diyos, ang Panginoon. Ito ang sinabi niya. Use what's in your hands. Again, sabi daw ng Panginoon sa puso niya, use what's in your hands. Gamitin mo anumang meron ka sa kamay mo. Gamitin mo anumang meron ka ngayon. Okay? So medyo nakikita na natin ang kondisyon natin sa buhay. Now, the next day, she poured out the oil into a small cup, okay, or sachet, and walk around, ibinenta niya. No? Nagbenta pa siya, nakapagbenta pa. Maaring mga ilang kutsarita na palm oil ang natira sa kanya dahil napakahalaga. Humayo siya at sabi doon, ibinenta niya pa yung natitira. The first day, she made just enough to buy rice. Yung unang araw na naibenta niya, yung natitira niya sigurong isang sachet or isang cup na ganon, ay meron na po siyang pangbili ng bigas or rice. The next day, more people came, nagdatingan na. Word spread, kumalat na, no, na meron siyang tinitindang palm oil. She had a table, meron na rin siyang lugar, pwesto,
doon sa kanyang market. Now, she was supplying cooking oil to local stores. Ba, nagsusupply na rin. She built her home. Ba, yung kumita siya, nakapagpatayo ng sariling bahay, nakapagbayad ng mga utang, nakatulong din sa ibang nangangailangan, at nakapagsimula ng negosyo. You know what, my brother and sister, sabi dito, when us was changed everything, sabi doon, and she smiled and said, sabi na, ano ba ang nabago sa'yo? No? Ano bang bagay na nangyari sa'yo? Bakit nag-turn upside down ata? No? Parang gulong ng buhay, dati nandito ka sa ilalim. Abay, ngayon parang, bakit umasenso ka? Dahil ang sabi po ng babae, Jesus taught me to pour. And He and God made it overflow. Itong babaeng ito, natutunan niyang ipagamit yung natitirang meron siya sa ating Panginoon. Tinuruan daw siya ng Panginoon na i-pour out, ibuhos, ilabas. And God, He made it overflow. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang kanyang istoryang ito ay makikita rin natin no, sa 2 King chapter 4. Na katulad ng isang babaeng widow. Naintindihan niyo po ba yun? Alam niyo story. The story of a widow, abot langit na ang utang, gabundok na ang kanyang pagkakautang, desperada na, discouraged na. Sabi doon, ngunit isang araw, dumating ang isang lingkod ng Diyos who found more than just a financial help ang kanyang natagpuan. Hindi lamang pera, salapi ang kailangan niya. Because she discovered the power of obedience. Sabi nga po natin, obedience, faith, and God's overflow. No? Overflow. Obedience, faith, ang resulta is overflow. Again, obedience, faith, equals to God's overflow. Naintindihan po ba natin yon? Now, doon po sa story na yon, doon sa 2 Kings chapter 4, sabi dito, itong mensahe ito ay patungkol po a jar of oil. No? It's about God. Hindi to basta yung oil ang pinag-uusapan dito. Amen? Hindi yung langis, hindi yung palm oil, hindi yung anumang bagay. But, ang gustong ipakita ng Diyos dito is about God who is God. Sino ang Diyos mula doon sa wala? Nakuha niyo po ba? Sino ba ang Diyos mula doon sa konti na meron ka? Sino ba ang Diyos mula doon sa walang-wala ka na? Ano ang ginawa at anong pwedeng gawin ng Diyos? God sees our pain. Nakita ng Diyos yung kabiguan ng widow nito. Nakita ng Diyos yung kalungkutan, yung desperado na widow nito. Sabi doon, and God sees kung paano ka nag-respond at ang babaeng widow nito nang may pananampalataya sa Diyos. And God sees, ang sabi dito, and turns ang ating nothingness or not enough, sabi natin not enough. Palagi natin sinasabi, kulang sa budget. Wala pa akong ganun. Hindi kakasya, hindi aabot. Tama po ba? Ganun tayo eh. Hindi naaabot yung 1 kilong bigas. Hindi naaabot yung langis o yung oil. Hindi naaabot yung ating yung gatas para sa inyong mga anak. Palaging ganun eh. No, nakikita natin na not enough. But you know, today, God sees our nothingness. Nakikita ng Diyos yung pagiging not enough natin. Tayo hindi sapat.
ikaw ay hindi sapat. Yung gawa mo ay hindi sapat. Yung kaya mo ay hindi sapat. Yung meron ka, hindi sasapat. Hindi abot ng 30 days yung budget mo. Tama po ba? Pareho tayo ng babaeng widow. But look at this. This is not just about money. Hindi ang Diyos ay magikero. Na, Lord, I need money. Money. And then, jararan! Ba, parang si Kuya Ricky lang nung araw, nagmamagic ng pera. Lahat kami nagugulat, no, nung mga bata pa eh. Hindi ito patungkol sa pera. It's about victory. Say it again, victory. Parang wala Victory! Naintindihan niyo ba pag sinabing victory? Yay! Success! Victory! Amen? Bakit may victory? Bakit? Kasi meron kang Diyos at dumaan ka sa matinding labanan. Kaya may victory. Tama po ba? Pag may victory, sumisigaw ka. Ano ang sigaw ng nagtagumpay? Parang wala Ano po ba ang sigaw na nagtagumpay? Hallelujah! Yay! Simple lang naman hinihingi ko. Sabi natin, yay! Yan ang sigaw ng nagtagumpay. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. This is not about money. It's about victory. A victory that Christ purchased. Hindi lamang victory per se, kundi ito yung katagumpayan na pinurchase, binili, ginawa, ginampanan, pinaghirapan. Tama po ba? Kaya kami victory dahil pinaghirapan. Kaya tayo may success dahil ito ang Panginoon Jesus lamang na nag-iisang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Naging tapat ang sabi ng Philippians, He came here from heaven to earth. And He became a servant of God, faithful, naging tapat, naging human, naging tao, sinakripisyo, tiniis ang hirap. Kaya sabi doon, kapalit ng katagumpayan na meron tayo ay ang pag-alay ni Kristo. Tama po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. A victory that Christ purchased for us. Not only to save us, kapatid, hindi natatapos ang pagiging Kristiyano mo nang niligtas ka. Hindi pa yun. Hindi pa yun eh. Marami pa palang pwede pang gawin ng Diyos sa atin. Now, but to break every chains, para durugin, basagin, wasakin, kalasin ang lahat ng tanikala. No? Maari sa atin ay nasa bondage, itong babaeng ito, nasa bondage ng poverty. Kawalan. Wala. No? Palagang walang-wala talaga eh. No? At merong takot. No? Fear of not having enough. Hindi sasapat. Hindi kayang buhayin ng mga anak ko sa ganito. Tama po ba? Yung pong palagi sinasabi ng tao. Now, today, ang pag-aaralan natin is Christ's victory that overflows. Say it again. Christ's victory that overflows. Ang sarap pakinggan, no? Overflows. Sabihin nga natin, overflows. Wow, sinong gusto nun? Hindi lang sapat. Hindi lang sapat ang gustong ibigay ng Diyos. Nag-uumapaw! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos. Gusto rin po ba nating lahat nag-uumapaw or enough lang? Sinong maggusto? Enough lang. More! We need more! May dahilan. Amen? You ask more? Sino humingi ng more? Sinong humingi ng more than that? May purpose. Mabigat ang hihingi ng Diyos sa iyo. Kayang ibigay, nag-overflow. Kayang ibigay ng more than. But the question is, are you ready? Ready ka ba sa paggagawa ng Diyos? Number one, today,
Jesus did not come just to get you into heaven, para lang magligtas. He came to bring heaven into every areas of life. Wow! Plakpakan niyo nga po ang Diyos. Naintindihan? Sabi dito, hindi lang siya pumarito para dalito sa langit, but He came to bring heaven. Wow! Yung langit, dadaling niya papunta sa'yo. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Naintindihan po ba? Ano ko dito, no? Na-overwhelm. Lord, imagine nyo, pumasok kayo ng isang mansyon. Pagpasok mo doon, ano ang experience mo kapag nakita mo napakarami? Wow! Wow! Grabe! Imagine nyo ang langit. Imagine nyo kung anong meron sa langit. Hello? Sino na nakapunta ng langit? Wala pa, di ba? Pero sa kabutihang palad ng Diyos, sa pagpapakilala ng Diyos Ama, kung anong meron sa langit, hindi ka ba masasurprise? Wow! Remember this. Nung pumarito ang Panginoon Hesus, dala-dala niya ang lahat ng meron ng Ama. Dala-dala niya ang lahat ng meron sa langit. At ito ay kaya niyang ibigay sa iyo at sa akin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen! Parang matamlay, Lord. Ayaw nila. Ayaw nila ata, Lord. Hallelujah. Now, number 1. Gusto natin mag-overflow, no? Ang pagpapala ng Diyos sa atin. Now, doon sa binasa natin sa 2 King 4, 1-7, yan, nandiyan po ba sa slides yan? Basahin po natin. Praise God. Sige po. Ready, go. Next. Praise God. Next. Pagkatapos, itabi mo ang Amen. Next. Tapos na. Ayan, dyan na po natatapos ang lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Next, hindi alam ng ina. Ready, go. Amen. Meron pa? Okay. So, nakita niyo po yung senaryo. Yung babae ba mayaman? Yung babae, wala. Wala. Sino dito sa atin na masasabi mo sa oras nito, wala eh. Kulang ako eh. Hindi enough eh. Kasi sweldo ko nga lang pero hindi umabot. Maitatawid pa ba to? Maitatawid pa ba yan? Pero tignan niyo yung babae. Anong sabi doon? Ito po ang sikreto. What is the key? The wife of a man from the company of the prophets cried out. Say it again. Cried out to Elisha. Umiyak, nanangis.
Nanalangin. Amen po ba? So, ang sekreto, ang susi nito, sa lahat ng katagumpayan na meron siya, siya ay umiyak. So, number one, Christ responds to the desperate faith. Lahat tayo may pananampalataya, but yung faith mong yan ay meron tunay na desperado ka pagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Pananampalataya na ang Diyos, ang Panginoon mo, ang mga lingkod ng Diyos kapag ikay nanghingi ng panalangin at nag-cry out ka, sinabi mo pangangailangan mo. Ang sabi po doon, ang Diyos ay kikilos. Amen? In Psalms 34 verse 6, this poor man cried, and the Lord healed him and saved him out of all his troubles. Amen po ba? Ang isang lalaking yon na, ang sabi doon lumapit ang isang taong nagpapakumbaba sa Diyos, umiyak, nanikluhod, nagpakumbaba, nang may pananampalatayang lumapit sa Diyos na alam niya na kaya siyang iligtas. And the Lord will save you from all your troubles. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, nakikita na ba natin ang sarili natin? But what does she do? She doesn't run to a neighbor. Ang babaeng widow, nasa bahay lang siya. Humingi ng panalangin sa lingkod ng Diyos. Hindi siya tumakbo sa kapitbahay. Hello? Hindi siya nagtago. Meron bang ganon? Andyan na daw si Judith, maniningil na. Amen? Punta tayo doon sa kabilang bahay. Tago tayo mga anak. Huwag ka maingay ha. O mauna ka na, si panganay. Oo, unti-unti tayo pupunta sa likod ha. Kunwari walang tao sa bahay, may kakatok. No? Nagtatago. Pero ang babaeng ito hindi nagtago. But he cries out to God. Umiyak. Nanalangin sa ating Panginoon. And God, sabi doon, God's representative through the life of Prophet Elisha. This Christ is not just emotional. It is an act of faith. She doesn't have any resources. Walang-wala siya. But ang meron siya is to cry out to God. Ang sabi doon, but she does have a voice. Meron siyang tinig na iiyak niya sa ating Panginoon. And that's where breakthrough begins. Say it again, breakthrough. Breakthrough. Magsisimula lamang ang breakthrough when you begin to cry out to God. Sasabihin mo, Lord, wala na talaga. Kahit pa ako pagpagan, wala na talagang walang malalaglag na pera. Amen? Yan ang mga kwento Wala talaga. Wala kang mahihita. Pero anong sabi doon? Nung nagsimula siyang umiyak sa ating Panginoon, ang sabi doon, ang pananampalataya niya ay napakilos niya ang kamay ng Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi tayo sa kapitbahay iiyak. Iyak mo sa Diyos. At yung pananampalataya mo ang magpapakilos sa kamay ng Diyos upang magpadala. Remember, kahit po si Elisha, gutom na gutom doon sa kuweba after niya makipag-battle kay Bathsheba. Tama po ba? No, yung bulaang propeta, no? Nagutom siya. Wala namang sari-sari store doon. Wala namang 7-Eleven doon. No? Anong ginawa ng Diyos? Anong kayang gawin ng Panginoon? Nagpadala ng uwak. Gaano ba kalaki ang uwak? Malaking malaki? Ganyang kalaki? Kasi laki lang pala ng kalapate. But, anong dala ng uwak? Abay, may chicken joy. No? Ibig sabihin, kompleto, Ricardos. Hindi ka kayang gutumin ng Diyos. Palakpakan mo po ang Panginoon. Because you cry out unto God. And Christ responds to desperate faith. Breakthrough begins when you cried out to God. Number 2, sabi po dito,
And then all throughout the scripture, God responds to the cry of His people. No, nabasa po natin yan sa Psalms 34. The widow's breakthrough didn't begin with oil. Hindi nagsimula doon. It begins with a cry. And Jesus heard the widow's cry, cry heart. No? Yung puso niya ay umiyak sa Diyos. Now, look at this. Number 2, Christ uses what you already have. No? Sabi doon, kung natutunan mo daw na mag-cry out to God and ready to pour out everything na meron ka kahit konti na ibigay mo sa Diyos. Number 2, Christ uses what you already have. Na-visualize nyo na ba? Ano bang meron ako? Ano ba yung konti na meron ako? Ano ba yung bagay na pwede ko i-pour out kay God? Ano ba yung bagay na pwede ko ibuhos sa paanan ng Diyos? No? Naalala natin yan sa New Testament, no? Yung mabangong oil, no? Yung pinakamabagong, mamahaling pabango ay pinor out do sa paanan ng Panginoon Jesus. Now, look at this. Elisha replied to her, "How can I help you?" Okay? Tell me, what do you have in your hands? What do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. What do you have in your house? What do you have in your hands? Ano bang meron ka ngayon? Ano bang bagay na konti na sinasabi mo, not enough? And then, ang servant ng God ang sabi doon, ano ba ang meron ka? Pero ang babaeng ito, ang sabi niya, nothing there at all, kundi yung napakaliit ng jar ng olive oil. Kapatid, ang nais pong ipakita ng Panginoon sa atin dito, gaano mang kakonti, gaano mang kawalan ka sa mga oras nito, ay kayang ibigay ng higit pa ang bagay na wala ka. Because Christ uses what you already have. Nandyan na yan eh. May binigay sa iyo ang Diyos. Ayaw mo lang i-pour out. Ayaw mo lang paggamit. Kaya yung breakthrough, hindi nararanasan kasi nga tinitipid mo ang Diyos. Amen? Tinitipid mo yung bagay na dapat mong ibigay sa Panginoon. Kaya sabi, I'm not asking for what you lost. Sabi ng Panginoon, what do you have? Anong meron ka sa bahay? I'm asking for what you still have. Hindi ko tinatanong yung pagkawalan mo eh. Hindi tinatanong ng Diyos ano yung wala ka. Wala nga eh, hanapin pa ba yun? Hello? Hindi mo nga kayang gawin yun, hanapin pa ba ng Diyos yun? Yung meron ka, yung kaya mong ganapan, yung kaya mong gawin, yung kaya mong ibigay. Ano ba yung bagay na yon? At ang sabi ng Panginoon, gagamitin ng Diyos ang bagay na meron ka ngayon. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Amen? Naka-ready na po ba yan? Now, kaya nga po ang sabi dito, hindi yung pagkawala, hindi yung nakaraan, hindi kung sino ka noon, hindi kung ano yung failure mo nung araw na yun. Nothing, hindi ang mga bag except a small jar, except the things that I have today. Ito lang, Lord, ang kaya ko pong ibigay sa inyo. Now, and then, nagsabi po doon, anuman ang meron na kaya mo. This is the key, sabi doon. But in God's hands, sabi doon, sa kamay ng Panginoon, yung little things niyan, o little na bagay or not enough, was the key to her miracle. Doon nagsimula ang himala. Amen? Amen? Ang himala, hindi dahil sa meron ka, kaya himala. Hindi himala yun. Amen? Ano po ba yung miracle? Kasi wala ka nga eh. At hinangad mo, hiningi mo, ibinigay ng Diyos. Yun ang miracle. Kasi yung wala ka nun eh.
at ibinigay ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Remember Jesus Christ, when Jesus fed 5,000 men na lalaki, He started with a boy's lunch, baon. No? Yun lang ang dala-dala. Pero ano nangyari? Eto lang sabi ng Panginoon, sabi ng mga disipulo niya, Panginoon, wala talaga eh. Walang nakaisip na magdala ng tinapay. Panginoon, walang mga nakapag-isip sa mga manggagawa natin na magbaon. Ano sabi ng Panginoon? Anong meron dyan? Anong meron dyan? Anong meron ka? 5 loaves, 2 isda. Gumawa ang Diyos ng himala mula sa konti. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Now, tignan po ang kasunod. God releases what's in His. Inilalabas lamang ng Diyos ano ang meron siya para sa iyo. At nandun nagsisimula ang pananampalataya. The act of pouring out. Ang pagkilos mo sa pagbuhos mo, sa pagbigay mo. In Luke chapter 6:38, alam natin to. Ano yon? Ano daw po? Give. Give. Pag ikay nagbigay, it will be given to you. O baliktarin natin, o baguhin natin. Pag hindi ka nagbigay, nada. Wala kang matatanggap dahil wala ka namang binigay eh. Tama lang po ba ang logic doon? So, ang kaparaanan para ma-enjoy mo ang blessing, ang heaven, ang kalangitan, ang kasagananan, give! Say it again. Give! And it will given to you a good measure. Ano pa? Pressed down, shaken together, running over, nag-uumapaw. Sino ang gusto na mag-umapaw yung konting bagay meron ka? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pumalakpak sa Panginoon. Amen. In Malakay, nako, napakaganda. Anong sabi doon? God make it clear when we bring, ano daw po? When we, yung action word, ready, go. Bring. Say it again. Bring. Pag dinala mo ang yung tithe, ang 10%, He will open the floodgates up. Wow, eto pala yun. Sabihin natin, floodgates. Parang ayaw nyo ng floodgates. Say it again, floodgates. O baka gusto gripo lang. Sabi floodgates pero anong susi? Ano yung action word? Say it again, bring. Pag hindi mo dinala ang tithes mo sa isang simbang na pinupuntahan mo, meron bang bubuksan? Wala rin, walang supply. Kasi di mo naman dinala eh. Amen? May pagkilos ang breakthrough. May pagkilos ang pag-uumapaw ng himala ng Diyos. Bring all your tithes to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. And the floodgates of heaven, nag-uumapaw. Sinong gusto na mag-uumapaw? O ulan lang, ambon lang. Gusto ambon lang? Ganun-ganun lang? Gusto ng Lord overflowing eh. Ang gusto ng Lord ay nag-uumapaw. Floodgates. Amen? Number 3. Christ brings overflow that breaks the cycle. Say it again. Christ brings overflow that breaks the cycle. Ano yung cycle? Yung normal na buhay. Mahirap ako, pulubi ako, wala ako trabaho, wala kaming income, ito lang kaya ko, maliit na tao lang, mahina ako, hindi ako lahat na lang eh, no? Lahat ng bagay na wala sa'yo. Kaawa-awa ka talaga.
Pero ano sabi ng Panginoon? Christ brings overflow that breaks the cycle of your life, your situation in life. She went and told the man of God, and he said, go, sell oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Go. Amen? Kaya nga po, sabi doon, maliit ka man sa harapan ng Diyos. Tingnan mo kung gaano kalaki ang Diyos. Konti man ang nalalaman mo, tingnan mo naman kung gaano napakatalino ng Diyos. Remember, ako palagi kong inaalala Lord, nung nilikha mo ang mundo ay wala. Walang ganda, walang liwanag, walang kaayusan, as in, ang Diyos ay gumawa mula sa kawalan. Hello? Tama po ba? At yung kawalan mo, kawalan ko, kakulangan ko, hindi ba kayang gawin ng Diyos mula sa wala? Nagawa nga niya ang langit at lupa, ang mundo, mula sa wala. Yung pa kaya yung bagay na kailangan mo na wala ka ngayon? Naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos ngayon yan sa'yo? Amen? Kaya nga sabi doon, Christ brings overflow that breaks the cycle. Yung bagay na yon na nangyayari sa buhay mo, gawa ng demonyo. John 10:10, anong sabi doon? The devil, okay, sabi doon, I have come that they may have life. But the devil came here, ang demonyo'y pumarito sa atin upang pumatay, magnakaw, manira ng buhay, sirain ang pamilya, nakawin ang kabuhayan, nakawin ang kalusugan, nakawin ang kayamanan. At sumira at pumatay. But Jesus said, I have come that they may have life. I have come that they may have life. Binigyan ng Diyos ng buhay ang mundong ito. Nung nilikha, balikan lang natin, dito na po magtatapos. Nung nilikha ng Diyos, bago pa gawin ng Diyos ang tao, sino ba nauna na nilikha? Ang tao, yung mga bagay sa mundo. Lahat, tama po ba? Lahat na kailangan ni Eva at Adan ng tao, nilikha na muna ng Diyos. Tama po ba? Nagtanim ba muna sila? Nagsaka ba sila? Nag-harvest ba muna sila? No! Ginawa muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao bago niya inilagay ang tao. Amen? Imagine nyo na kaya palang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay mo. Mula sa kawalan, kayang ibigay ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, in Christ, the power of the curse is broken. And the blessing of overflow is released. Kailangan ma-break, kailangan mawala, kailangan matunaw, maalis muna yung humakad lang na yon. And this is why we give. Sabi doon, ba tayo nagbibigay ng tithes? Wala Hindi pwedeng i-skip natin to ng giving Etong tithes and offering na to Yun po kasi ang susi. Kung gusto mong umapaw ang pagpapala, pero kung gusto mo ulan-ulanan lang, nasa iyo yan. Pero the action word is bring, give, and you will receive. And God will open the windows of heaven and pour out all kinds of blessing, floodgates of blessing. Tama po ba? And God said, mula doon sa kingdom ng God, ng kaharian, that never runs dry. Hindi na uubos.
hindi mauubos ang pagpapala ng Diyos sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po may mga katanungan sa atin. Christ's victory that overflows. Lahat tayo gusto yon. Amen? Gusto natin, ako isa lang, simple lang inihingi ko. Si David, Lord, wag mo akong masyadong payamanin. Tama lang. Kasi pag sobra, baka makalimutan naman kita kasi nasa akin ang lahat. Pero wag mo naman akong pahirapan. Wag mo naman akong gutumin. Baka isumpa naman kita. Alam mo, ako, simple lang inihingi ko eh. Dahil sa dami ng gusto ko, sa dami ng kahilingan ko, alam mo, isa lang ang gusto ko. Si Jesus na lang. Jesus na lang, Lord. Because I believe that Christ is enough. Christ is enough. Hello? Si Kristo ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Meron pa ba tayong hihilingin na higit kay Kristo? Meron pa ba tayong hihingin ng higit pa sa ating Panginoon? Dahil na sa Kanya ng lahat, He came here to bring heavens for us. Not just to save us, but He came here to give what is there in heaven. Tayo po lahat ay tumayo. Let us give the Lord a big clap of praise. Napagpala po ba kayo sa salita ng Diyos? Who are blessed? Sino po yung na-bless? Give your best clap to the Lord. You say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. At naunawaan namin. Sabi doon, today, we've seen the story that begins, nagsimula sa mga bondage ng kaaway. Fear, utang, but ends with freedom. Provision, legacy. The widow have nothing. Tandaan po natin, ha? Yung widow na yon have nothing but a little oil na meron siya. But what is the secret? He began to cry out to God. The key word is he poured out to God. He cried out to God. He cries out. Ito lang po ang sikreto. Gawin po natin ang tunay na pagsuko ng buhay. Kung nais nating maranasan ang himala na nangyari sa widow na ito, sinasabi, I have nothing, Lord, except, amen, bow down your heads. Maaaring sinasabi mo, Lord, I have nothing. Wala na, Lord, eh. Suko na ako. Pero ito lang yung meron ako, eh. Ito lang, Lord. Napakaliit na bagay. But believe in the Lord. Out of nothing, God makes a miracle. Out of nothing, He created everything. Mula sa napakaliit na meron ako, Lord, ginamit mo. Even I, myself, Lord, lantad sa iyo ang buhay ko. Maging ang bawat isa sa amin na narito. Wala naman kami sa kalagayan neto ngayon na tinatamasa namin. Dahil sa wala kami, dahil sa konti lang yung nalalaman namin. Pero mula doon, ginamit mo yun. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo ihanda ang aming puso. Now, let us all be ready. Just sing this song
awitin natin ang simpleng awit ng pag-alay, pagsuko sa Diyos. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mit-mit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Minsan pa dumudulog, sumasamo. Maaari po ba nating itaas ang ating kamay sa ating Diyos? Lumalapit, O Diyos, Tayo'y sa lalapit kabanalan sa ating Diyos, mo. Panginoon. Hit-hit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Let us sing that chorus. Papuri ko. Hallelujah. Hallelujah. Now, lift up your voices. Let's sing that chorus. Ang buhay ko. Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang Ilalaan. Yes, Lord. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal. Come on, for the last time, pour down your heart. Now the key of victory is poured out. Poured out. Poured out. Come on, your cry out to God. Cry out your hearts to Him. Yes, ito ilalaan sa'yo. Ilalaan namin sa'yo. buhay ko'y Wala nang iba, Panginoon. ilalaan. Ang future namin ay nasa iyo, Panginoon. Ngayon at kailanman. Hallelujah! Ngayon, habang inaawit natin ito sa Panginoon, maaari pong lumapit dito sa harapan, and we will cry out to God. Sa'yo Our pastor will pray for you. Come on, let us sing the song. buhay ko'y Come on, kung ikaw ay isa sa katulad ng babaeng ito, na palagi mo sinasabi, Lord, ito lang yun eh. Ito lang ang kaya ko. Wala po akong ibibigay, Lord. Now is the time. Tinatawag ka ng Diyos. Come on. Come on. Cry out to God. Sabi mo, ito lang ang maliit na bagay na meron ako eh. Ipagdadamot mo pa ba sa Diyos? at kailanman. Ipagdadamot mo pa ba yung maliit na yan na meron ka? What is in your hands? What is in your hands? Ano bang meron dyan? Ano bang meron sa buhay mo? Ano bang meron? Come on, kahit na maliit na bagay yan.
Gusto mo ba palaguin ng Diyos yan? Gusto mo ba pag-apawin ng Diyos mula dyan sa walang yan? God is willing. Come on. Come on. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kayang ibigay ng Diyos. Come on, sister. Come on, sister. We will pray for you. Come on, my brother, sister. Please. Pakiguide po si sister. Lift up your hands. Now, begin to cry out to God. Cry out to God. Cry out to God. Pour out your heart. Pour out your heart. Pour out your heart. Yes, Lord. Narito, Lord, ang mga anak mo. Lord, nag-iisang buhay na meron ako. Lord, ito na po yung lahat na pwede kong ibigay. Huwag ka nang mag-reserve, kapatid. Huwag ka nang mag-reserve. Bigay mo na lahat-lahat. We never know hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Lahat ng meron ka, lahat ng konti, lahat ng maliit na bagay ay kayang paapawin ng Diyos. Now, let us sing the song. Let us sing the song. Ay sa'yo lamang, Ang buhay ko'y sa'yo lamang. yung mga nasa congregation po, doon sa mga hindi po lumapit, continue to worship the Lord. Alam ng Diyos. Tandaan mo, anuman ang maliit na bagay na meron ka, tignan mo kung paano gumawa ang Diyos ng himala. Doon mo makikita ang gagawing himala because you begin to cry out to God. Because you begin to pour it out to Him. And God will make a miracle. Come on, pour it out. Sige, iyak mo sa Panginoon yan. Yung babaeng balo, umiyak sa Lord eh. He poured out everything. Di mapapagod Ang pusong ito, naawitan ka at mahalin. Yes, wag po tayong mapagod sa pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw ay isang kabataan, sa iyong pag-aaral, masyado ka nang nadidepress, masyado ka nang nahihirapan, surrender all to God. Surrender Him. Surrender to Him. Be ready to catch the blessings that overflows. I release in the mighty name of Jesus, ang Diyos naming hindi kailanman nagdadamot. Ang Diyos namin na kapag nagbigay, umaapaw. Father, in Jesus' name, release the overflow of your blessings to your people. Catch it in Jesus' name. For we receive the overflow of the Lord's blessing, hindi lang sa pinansyal, hindi lang material, sa bawat relasyon, sa bawat kagalingan, sa aming pamilya, at bawat bahagi ng buhay, sinalo namin ngayong umagang ito. Whatever the desires that aligns to your will, Lord God, we catch it right now. We receive overflow from Christ's victory. We give you praise in Jesus' name.